Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na kakahuyan, may dalawang magkapatid na kilala sa kanilang kasipagan, sina Ramon at Jomar. Sila ay mga mangangalakal ng basura, kumakayod araw-araw upang may makain. Bata pa si Jomar, 12 anyos pa lang, ngunit sanay na sa hirap ng buhay. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ramon, 18 anyos, ang nagsilbing pangalawang magulang niya mula nang pumanaw ang kanilang ina. Ang ama naman nila ay matagal nang nawala, hindi nila alam kung buhay pa ito o wala na. Sa kabila ng kahirapan, masayahin ang magkapatid. Sanay na sila sa pangngolekta ng bote, lata, at kahit anong maaaring maibenta sa junk shop ni Mang Kanor. Kahit minsan ay tinutukso sila ng ilang bata sa baryo, hindi nila ito iniinda. Para kay Ramon, basta may makain sila ni Jomar sa hapunan, sapat na yon. Isang gabi, napilitan silang magkalakal ng mas gabi kaysa sa nakagawian. Inabot kasi sila ng ulan, kaya hindi sila nakapag-ipon ng sapat sa maghapon. Napadpad sila sa dulong bahagi ng baryo, malapit sa masukal na bahagi ng gubat na ayon sa matatanda, ay hindi dapat pinupuntahan pagkalubog ng araw. May mga kwento raw ng mga nilalang na naninirahan doon, mga aswang na nagkukubli sa dilim, nag-aabang ng kanilang mabibiktima. Pero para sa magkapatid, ang takot ay pangalawa lang sa gutom. Habang nag-ikot sila, may naamoy silang kakaiba, amoy panis na dugo at nabubulok na karne. Napalunok si Jomar at hinigpitan ang hawak sa lumang sako. "Kuya, ang baho para yatang may nabulok na hayop," bulong niya. Tumingin si Ramon sa paligid, pilit inaalam kung saan nanggagaling ang amoy. Madilim ang paligid, tanging liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing gabay nila. Sa di kalayuan, may nakita silang anino na tila gumagalaw sa likod ng isang tambak ng basura. Parang may kung anong pumipilipit, gumagapang sa lupa. Napahawak si Ramon sa braso ng kapatid at marahang hinila ito paatras. "Halika na, Jomar. Dito na lang tayo sa malapit sa kalsada," mahinang sabi niya, ngunit bakas ang kaba sa kanyang boses. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang may narinig silang mahina, ngunit matalim na kaluskos, parang kuko na humahagod sa kahoy. Kasunod nito ay isang ungol na hindi nila maipaliwanag kung tao ba o hayop. Nanlamig ang buong katawan ni Jomar. "Kuya!" bulong niya, nanginginig na. Hindi pa man sila nakakagalaw, biglang gumalaw ang tambak ng basura. May lumitaw na anino, payat, baluktot ang katawan, at tila may mahahabang kamay na may matutulis na daliri. Hindi nila maaninag ng malinaw ang mukha nito, ngunit sapat na ang anyo nito upang tumindig ang kanilang balahibo. "Takbo, Jomar!" sigaw ni Ramon, hinila ang kapatid at mabilis na tumakbo palayo. Ngunit sa bawat hakbang nila, ramdam nila ang malamig na hangin na tila sumusunod sa kanila, at ang nakakapangilabot na tunog ng paggalaw ng kung anumang nilalang na iyon. Hindi nila alam kung aabutan ba sila o kung may ibang naghihintay pa sa dilim. At sa likod nila, mula sa madilim na tambakan, unti-unting lumitaw ang dalawang pulang mata na nagmamasid. Mabilis ang takbo ng magkapatid. Halos hindi na nila alintana ang sako ng mga kalakal na kumakalog sa kanilang mga likuran. Pakiramdam nila, bawat hakbang nila ay hinahabol ng kung anumang nilalang ang naiwan sa tambakan. Si Jomar, bagamat bata pa, ay pilit iniangat ang kanyang mga paa sa putikan, mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang kuya Ramon. "Kuya, ang bilis ng yabag sa likod natin," hingal na bulong ni Jomar habang panay ang lingon sa kanilang dinaraanan. Sa loob ng kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso, kasabay ng malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok. "Huwag kang lilingon, Jomar. Basta tumakbo ka lang," sigaw ni Ramon, ngunit kahit siya ay hindi na rin mapigilan ang sariling silipin ang kanilang likuran. Sa isang iglap, napansin niyang wala namang kahit sino o anong bagay sa kanilang likuran, pero bakit parang naririnig pa rin niya ang mga yabag na sumasabay sa kanila. Halos maduwal si Jomar sa pagod nang marating nila ang isang maliit na lumang kubo sa gilid ng daan,
isang dating imbakan ng troso na hindi na ginagamit. Sa taranta, hinila sila ni Ramon papasok sa loob, agad isinara ang pintuan at pinaghintay si Jomar sa sulok. Pareho silang habol hininga, magkasamang nakikinig sa labas. Tahimik. Wala na ang kaluskos. Wala na ang tunog ng anuman. Tanging maririnig lamang ay ang hampas ng hangin sa bubong at ang mahihinang huni ng kuliglig. Napalunok si Ramon. Baka nawala na siya, mahinang sabi niya, pero hindi niya mismo matanggap ang sariling salita. May kung anong bumabagabag sa kanya. Kuya, ano yun? Nanginginig na tanong ni Jomar, mahigpit na nakakapit sa kanyang sako. Hayop ba yun? Tao. Oo baka ni. Hindi itinuloy ni Jomar ang huling salitang naiisip niya. Hindi niya kayang sabihin. Pero alam nilang dalawa kung ano ang pinangangambahan niya. Aswang. Mula pa noong bata sila, paulit-ulit nilang narinig ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na gumagala sa gabi, naghahanap ng mabibiktima. Hindi lang basta-bastang multo o engkanto, mga aswang na kayang magpalit ng anyo, tahimik na sumisilip mula sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Imposible iyon, pabulong na sabi ni Ramon, pilit tinutumbasan ng tapang ang takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Baka tao lang yun. O baka hayop lang sa gubat. Pero hindi siya kumbinsido. Maya-maya pa, biglang may marahang pagkaluskos sa labas ng kubo. Mabagal. Dahan-dahan. Parang may lumalakad sa tuyong dahon. Napaatras si Jomar, halos mapaiyak sa takot. Kuya! Hindi na nakapagsalita si Ramon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kapatid, parehong naghintay sa susunod na mangyayari. Biglang tumigil ang tunog. Wala nang ingay. Tahimik. Napakalamig ng paligid, pero ramdam ni Ramon ang bigat ng pawis sa kanyang likod. Pilit niyang hinahanap ang lakas ng loob upang sumilip sa siwang ng dingding. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mata sa maliit na butas. Sa labas, anino lang ng mga puno ang kanyang nakita, walang tao, walang hayop. Parang wala namang kakaiba. Pero hindi niya mapigilang mapansin ang isang bagay sa lupa. Isang bakas ng paa. Pero hindi ito pangkaraniwang bakas ng paa. Mahaba ang hugis nito, tila may matutulis na kuko sa dulo. Hindi ito sa tao. Napalunok si Ramon at agad umatras palayo sa dingding. Jomar, hindi tayo pwedeng magtagal dito, bulong niya. Kailangan nating bumalik sa baryo. Ngayon din ni. Ngunit bago pa sila makagalaw, may marahang tunog na nagmula sa bubong ng kubo. Isang mahina, mabagal na kaluskos. Parang may kung anong gumagapang sa ibabaw nila. Malamig ang hangin na dumaan sa loob ng kubo, ngunit ang nararamdaman ni Ramon at Jomar ay hindi simpleng lamig ng gabi. Iba ito. Parang may kung anong dumadagan sa kanilang dibdib, nagpapabigat sa kanilang paghinga. Pareho silang hindi gumagalaw, nakatitig lang sa kisam, pinakikiramdaman ang ingay sa itaas. Dahan-dahan, ang kaluskos sa bubong ay naging mas malinaw. Parang may matutulis na kuko na humahagod sa kahoy. Hindi ito yapak ng isang hayop, masyadong mabigat, masyadong maingat ang bawat galaw. Si Jomar, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang sako, habang si Ramon ay dahan-dahang iniabot ang isang lumang kahoy na nakasandal sa sulok ng kubo. Alam niyang walang laban ang kahoy sa kung anuman ang nasa labas, pero wala siyang ibang pagpipilian. Maya-maya pa, isang matalim na tunog ang gumapang pababa sa dingding ng kubo. Parang may matutulis na daliri na humahagod sa kahoy, dahan-dahang sumusuri, naghahanap ng butas. Napasinghat si Jomar na paatras papalapit kay Ramon. Kuya, aalis na tayo, di ba? Bulong niya, nanginginig ang boses. Tumango si Ramon. Kailangan nilang umalis bago pa mahuli ang lahat. Ngunit paano?
Kung ano man ang nasa labas, alam nilang nagmamasid ito, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa sobrang tahimik, narinig nilang bumukas ang isang lumang pinto sa di kalayuan. Isang mahinang tunog, pero sapat para malaman nilang hindi sila nag-iisa sa gabi. Hindi lang nila alam kung tao ba ito o hindi. Naglakasan loob si Ramon at marahang lumapit sa dingding upang sumilip muli sa siwang. Mula sa madilim na kakahuyan, may anino siyang nakita, mahaba, payat, at nakayuko habang dahan-dahang naglalakad. Hindi nito nilalagpasan ang liwanag ng buwan, para bang iniiwasan ang matamaan ng kahit anong ilaw. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo. Sa isang iglap, lumingon ito direkta sa siwang na pinagmamasdan ni Ramon. Napaatras si Ramon, halos mabitiwan ang hawak na kahoy. Hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng nilalang, pero sapat na ang pulang mata nito upang manlambot ang kanyang mga tuhod. Jomar, hawakan mo ang kamay ko, mahinang utos niya. Sumunod ang bata, ngunit hindi pa sila nakakapagdesisyon kung saan tatakbo nang biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng kubo. Dahan-dahan itong gumalaw, umuugong ang lumang bisagra. Hindi sila gumalaw. Hindi rin sila huminga. Sa labas, narinig nila ang marahang hakbang na papalapit. Isang hakbang. 2. 3. Hanggang sa may narinig silang isang pamilyar na boses. Ramon? Jomar? Napakurap si Ramon. Kilala niya ang tinig na iyon. Si Mang Kanor. Mga bata. Nandyan ba kayo? Muling tanong ng matanda. Halos mapatakbo si Jomar palabas upang lumapit kay Mang Kanor, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ramon. Hindi pa rin siya mapalagay. Kuya, si Mang Kanor yon. Pwede na tayong lumabas? Ngunit hindi makasagot si Ramon. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Boses ni Mang Kanor iyon, pero bakit parang may mali? May kung anong kakaiba sa tono ng matanda. Parang masyadong mabagal, parang may kulang sa timpla ng kanyang boses. At higit sa lahat, bakit nandito siya sa ganitong oras ng gabi? Biglang natigil ang tunog ng mga yabag sa labas. Tahimik muli. At sa gitna ng katahimikan, may narinig silang isang tunog na nagpahigpit ng hawak ni Ramon kay Jomar. Isang mababang, mahina ngunit nakakapangilabot na hagikit. Mabagal. Walang emosyon. Ramon. Jomar. Tawag muli ng tinig sa labas. Ngunit ngayon, alam na nila. Hindi ito si Mang Kanor. Malamig ang pawis na dumadaloy sa batok ni Ramon. Hawak pa rin niya ang kamay ni Jomar, mahigpit na para bang kung bibitawan niya ito, may isang bagay na agaw sa kanyang kapatid. Hindi na siya nagdalawang isip, kailangan nilang umalis, pero paano? Sa labas, may isang nilalang na nagkukubli sa anino, nagpapanggap bilang si Mang Kanor. Kuya, anong gagawin natin? Mahina at nanginginig na tanong ni Jomar. Hindi agad nakasagot si Ramon. Pakiramdam niya, bumigat ang paligid, parang unti-unting kinakain ng dilim ang kubo. Kahit na madilim, alam niyang hindi na lang sila basta tinatakot, inaabangan sila, nilalaro. Mga batay. Muling narinig nila ang tinig. Mas malapit na. Mas malamig. Buksan niyo na tong pinto, huwag kayong matakot. Dahan-dahan, napatingin si Ramon sa pintuan. Bahagya itong nakabukas, sapat lamang upang makakita ng maliit na bahagi ng labas. Pero imbes na pamilyar na anyo ng matanda, wala siyang nakita. Wala ni anino. Alam niyang hindi ito tama. Alam niyang hindi ito si Mang Kanor. Isang mabagal na hagikik ang muli nilang narinig, parang nagmumula sa bawat sulok ng paligid. Napaatras si Jomar, lalong sumiksik kay Ramon. Kuya, ayoko na dito. Hindi na sila maaaring manatili sa loob ng kubo. Isa lang ang sigurado kay Ramon, kung hindi sila alis ngayon, baka hindi na sila makalabas ng buhay.
Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa lumang kahoy. Jomar, sa bilang ko, tatakbo tayo palabas, diretsyo sa baryo. Huwag kang lilingon kahit anong marinig mo. Naiintindihan mo? Hindi nakasagot si Jomar, nanginginig lang itong tumango. Isa ni. Mas bumigat ang hangin. Pakiramdam ni Ramon, may malamig na hininga na dumarampi sa kanyang batok. Dalawa ni. May biglang gumalaw sa labas, parang isang mabilis na anino na dumaan sa harapan ng siwang. Tatlo. Mabilis na hinila ni Ramon si Jomar palabas ng kubo, halos matumba sila sa bilis ng kanilang pagtakbo. Humampas ang malamig na hangin sa kanilang mukha, at sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang gumalaw ang mga anino sa paligid, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami sila. Napahigpit ang hawak ni Jomar sa kanya habang tumatakbo sila sa makitid na daan pabalik sa baryo. Hindi sila lumilingon, hindi sila bumabagal. Ngunit kahit mabilis silang tumatakbo, ramdam nilang may sumusunod sa kanila. Sa likuran nila, narinig nilang bumagsak ng malakas ang pinto ng kubo, kasabay ng isang tunog na parang napunit na laman. May sumisitsit sa hangin, mahaba, matalim, parang isang halakhak na hindi pang tao. Kuya, ang bilis nila, umiiyak na si Jomar, pero pilit pa ring tinatapatan ang bilis ni Ramon. Malapit na tayo, Jomar. Huwag kang bibitaw. Sa di kalayuan, natatanaw na nila ang unang mga ilaw ng baryo. Isa, dalawa, tatlong post ng ilaw ang nakita ni Ramon, isang palatandaan na malapit na sila sa kalye, kung saan may bahay ang ibang mga residente. Pero kahit naabot kamay na nila ang kaligtasan, mas lumakas ang tunog sa kanilang likuran. Muli silang tumakbo, ngunit bago nila marating, bumagsak ang nilalang sa kalsada, hindi kalayuan sa kanila. Narinig nila ang tunog ng kuko nitong dumudulas sa semento, parang sinisiguradong hindi sila makakatakas. Napalunok si Ramon, hindi lang ito isang ordinaryong aswang. Malakas ito, mabilis, at higit sa lahat matalino. Kuya, malapit na tayo sa baryo, sigaw ni Jomar, pero sa boses nito, alam ni Ramon na hindi lang siya nagsasalita para ipaalam ang kanilang posisyon, pinapakalma niya ang sarili niya. Hindi na sumagot si Ramon. Alam niyang kahit malapit na sila sa ilaw ng baryo, hindi ibig sabihin ay ligtas na sila. At lalong lumala ang kaba niya nang makita niyang biglang huminto ang nilalang. Nakaupo ito sa kalsada, hindi gumagalaw. Tanging ang mapupulang mata lamang nito ang kumikinang sa dilim. Para itong nagmamasid. Biglang bumalot ang katahimikan sa paligid. Ni isang kuliglig ay hindi narinig. Tanging ang mabibigat nilang paghinga ang naroon. At doon napansin ni Ramon ang isang bagay na lalong nagpabilis ng tibok ng puso niya. Ang nilalang hindi lang sila ang tinitingnan. Dahan-dahan niyang sinundan ang direksyon ng tingin nito, at napagtanto niyang hindi lang silang dalawa ni Jomar ang naroon. Sa isang sulok, hindi kalayuan sa kanila, may isa pang anino na nakatayo. Mataas. Payat. At may kaparehong pulang mata. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. May isa pa. Bago pa siya makapagsalita, biglang gumalaw ang pangalawang nilalang. Mabilis. Halos hindi mahuli ng mata ni Ramon ang kilos nito. Hinila niya si Jomar at muling tumakbo, pilit iniiwas ang sarili mula sa dalawang anino na ngayon ay sumusunod sa kanila. Ang daan ay nagiging mas madilim habang pumapasok sila sa mas makitid na bahagi ng eskinita. Hindi na nila alam kung saan patungo, pero kahit saan, basta hindi sila mahuli. Sa bawat yapak nila sa putik at bato, naririnig nila ang yabag ng dalawang nilalang sa likod nila. At sa bawat hakbang, palapit ng palapit ang mga ito. Pagliko nila sa isang lumang bakuran, muntik nang madapa si Jomar. Mabilis siyang inakay ni Ramon, pero bago pa sila makabangon ng tuluyan, isang kamay ang biglang lumapat sa balikat ni Ramon. Napahinto siya. Napalunok. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa kanyang balikat,
isang kamay ang mahigpit na nakahawak, malaki, malamig, at matalim ang mga kuko. Bago pa siya makasigaw, isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Huwag kang gumalaw." Nanlaki ang mata ni Ramon. Ang boses na yon, hindi ito kagaya ng mga halakhak o bulong ng nilalang kanina. Ito ay isang boses ng tao. Dahan-dahang lumitaw mula sa dilim ang isang matandang lalaki, matangkad, maputi na ang buhok, at may hawak na mahaba at lumang itak. Mahigpit ang hawak nito sa balikat ni Ramon, ngunit hindi upang saktan siya, kundi upang pigilan siya sa paggawa ng maling hakbang. Silang dalawa hindi mo sila matatakbuhan, bulong ng matanda. Pero may paraan para malampasan sila. Napatingin si Ramon sa kanya, habol ang hininga. "Sino kayo?" Ngunit imbes na sumagot, itinaas ng matanda ang itak at itinuro ang isang makipot na daan sa kanilang kanan. "Doon kayo dumaan. At huwag kayong lilingon anuman ang mangyari." Napatingin si Jomar kay Ramon, halatang hindi alam kung magtitiwala ba sila. Ngunit nang marinig nilang lumalakas ang mga yabag sa likod nila, hindi na sila nagdalawang isip. Hinawakan ni Ramon ang kamay ng kanyang kapatid at tumakbo sila sa direksyon na itinuro ng matanda. At sa likod nila, isang malakas na sigaw ang yumanig sa paligid. Isang sigaw na hindi mula sa tao. Ramdam pa rin ni Ramon ang malamig na paghinga ng nilalang sa kanyang batok, habang patuloy silang tumatakbo sa makitid na daan. Mahigpit niyang hinila si Jomar, hindi na alintana ang sakit sa kanyang paa mula sa mga matutulis na bato sa lupa. Ang tanging mahalaga ay makalayo sila. Sa likuran nila, narinig nila ang malalakas na yapak, hindi lang isa, kundi dalawa. Ang dalawang nilalang ay mabilis na humahabol, parang hindi na nila iniinda kung sino ang makakakita sa kanila. Wala nang pagtatago. Wala nang pananakot. Ngayon, kitang-kita na nila ang tunay na anyo ng kanilang hinahabol, matitigas na balat na parang kahoy, mahahabang kamay na may matutulis na kuko, at mga matang nagliliyab sa gutom. Habang lumalapit sila sa dulo ng eskinita, biglang may sumulpot na anino mula sa gilid. Ang matandang lalaki. Sa isang iglap, mabilis nitong itinaas ang hawak na itak at buong lakas na hinataw ang isa sa mga nilalang. Napasigaw ang halimaw, umatras habang dumaloy ang maitim nitong dugo mula sa sugat sa balikat. Nagdilim ang tingin nito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon na may takot din sa mga mata ng nilalang. "Tumakbo kayo," sigaw ng matanda. "Hindi namin kayo pwedeng iwan," sagot ni Ramon, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang kumilos ang isa pang nilalang. Mabilis itong lumundag papunta sa matanda, pero sa bilis ng kanyang reaksyon, nasalag niya ito gamit ang kanyang itak. Pumalibot ang dalawang nilalang sa kanya, hindi na kagaya kanina na tila nilalaro lamang sila. Ang isa naman ay naglabas ng isang malalim at nakakapanindig balahibong ungol bago ito sumunod sa kasama nito at tuluyang naglaho sa dilim. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga sulo na dahan-dahang natutunaw sa hangin. Bumagsak sa lupa ang matanda, habol ang hininga. Mabilis na lumapit si Ramon at Jomar upang tulungan siya. "Ano yon, Manong?" halos pabulong na tanong ni Ramon. Mabagal na bumaling ang tingin ng matanda sa kanya, may halong lungkot at pagod sa kanyang mga mata. Matagal na silang nandito, matagal na silang nanonood. At ngayong nasaktan sila, hindi sila titigil. Natahimik si Ramon. Parang lumamig ang hangin sa paligid. "Pero umalis na sila, di ba?" tanong ni Jomar, umaasang tapos na ang lahat. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan itong itinuro ang isang bahagi ng madilim na kakahuyan. Sinundan ng lahat ang kanyang tingin. At sa ilalim ng mga anino ng mga punong kahoy, may dalawang pulang mata na muling kumislap. Nagmamasid. Nagpaplano. At naghihintay. Tahimik ang lahat habang nakatitig sa madilim na kakahuyan.
Kahit wala nang gumagalaw, kahit wala nang tunog, alam nilang hindi pa talaga tapos ang lahat. Ang dalawang pulang mata na saglit nilang nakita ay parang babala, hindi pa tapos ang nilalang na iyon, at hindi ito tuluyang nawala. Hinigpitan ni Ramon ang hawak sa kamay ni Jomar. Kahit natapos na ang habulan, ramdam niyang nanginginig pa rin ang kanyang kapatid. Niyakap niya ito ng mahigpit. Uwi na tayo, bulong niya. Isa-isang bumalik ang mga tao sa baryo. Wala nang nagsalita, pero alam nilang lahat na isang mahigpit na babala ang nangyari ngayong gabi. Ilang matanda ang pabulong na nag-usap, at kahit hindi malinaw ang kanilang sinasabi, alam ni Ramon na hindi ito ang unang beses na may ganitong pangyayari sa lugar na ito. Pagdating nila sa bahay, tahimik lang silang dalawa ni Jomar. Umupo sila sa lumang papag, hindi alam kung paano ipoproseso ang lahat ng nangyari. Kanina lang, abala sila sa pangangalakal ng basura, at ngayon, muntik na silang hindi makauwi ng buhay. Si Mang Kanor ay naroon, naghihintay sa kanila sa may pintuan, kita sa mukha ang pag-aalala. Nakita ko ang mga taong naglalakad pabalik, sabi niya. Anong nangyari? Tahimik lang si Ramon. Si Jomar ang unang lumapit sa matanda, mahigpit itong niyakap. Hindi ko alam, Manong, mahina niyang sagot. Pero may hinahabol sila sa amin. Napabuntong hininga si Mang Kanor at tumingin sa labas. Matagal nang may gumagala dyan sa kakahuyan. Hindi sila basta umaalis. Pero hindi rin sila basta-basta lumalabas maliban na lang kung may nagising sa kanila. Napakunot no si Ramon. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahan-dahang umupo si Mang Kanor sa lumang upuan, kita sa mukha niya ang lalim ng iniisip. Matagal nang may mga kwento tungkol sa kanila. Mga nilalang na hindi dapat ginagalaw, hindi dapat iniistorbo. Pero minsan may mga taong gumagawa ng bagay na hindi nila dapat gawin. Muling natahimik si Ramon. Naalala niya ang lumang kubo sa bukid, kung saan nila naramdaman ang unang kakaibang presensya. Muli niyang naalala ang nakabukas na kabaong sa loob ng kubo, ang amoy ng lumang kahoy at dumi, ang malamig na pakiramdam sa kanyang batok. Baka may nagising talaga. Napatingin siya kay Jomar, na tila iniisip rin ang parehong bagay. Ayaw niyang sabihin ito ng malakas, pero alam nilang dalawa, simula nang pumasok sila sa kubong iyon, nagsimula ang lahat. Humigpit ang hawak ni Ramon sa braso ng kapatid. Hindi na tayo babalik doon, seryoso niyang sabi. Tumango si Jomar, halatang hindi na rin kailanman gustong bumalik sa lugar na yon. Kinabukasan, bumalik ang normal na ingay sa baryo. Ang mga tao, kahit tahimik na nag-uusap tungkol sa nangyari, ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Si Ramon at Jomar ay bumalik sa pangangalakal ng basura, pero ngayon mas maingat na sila. Hindi na sila lumalayo sa may mataong lugar. Hindi na sila pumapasok sa kung saan-saan. Minsan, sa gabi, napapatingin si Ramon sa kakahuyan sa dulo ng baryo. Tahimik ito, parang wala namang kakaiba. Pero sa tuwing papasok siya sa dilim ng gabi, nararamdaman pa rin niya ang malamig na pakiramdam sa kanyang batok, parang may nakamasid pa rin mula sa anino. Hindi na sila muling nakakita ng pulang mata. Hindi na rin sila hinabol. Pero sa puso ni Ramon, alam niya. Hindi pa rin sila tuluyang nawala. At balang araw, kapag hindi inaasahan ng lahat maaaring bumalik sila.